Magandang hapon, mga kapatid. Sa buhay po natin, meron po tayong tinatawag na bittersweet situation sa ating buhay. Ang ibig sabihin, meron hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Kahit po tayo yung mga Kristiyano. Pero at the same time, meron din po magagandang nangyayari sa buhay natin. Sabay pong nangyayari ito. Halimbawa, sa buhay mo ngayon, masaya ka, payapa ka sa iyong pamilya. Pero still, at the same time, nag-worry ka po sa future mo kung ano ang magiging kinabukasan mo. Meron din mga pamilya po ngayon. Maulad na pamumuhay nila, mayaman sila. Pero dahil sa gera sa Middle East, nagkakaroon po kayo ng worry. Nagkakaroon sila ng alalahanin. Magiging magkano po ang gasolina pagdating ng araw o mga bilihin. Mga kapatid, tayo po na narito ngayon, sweet moments ang buhay natin dahil sumasamba po tayo tuwing hapon ng linggo. Subalit, at the same time, meron din po tayong worry o lungkot. Kasi meron tayong mga mahal sa buhay na hindi natin naisasama dito. Wala sila dito. Masaya tayo dahil narito tayo. Pero sila, wala. Absent. So mga kapatid, sa pagsamba po natin, katulad nito, tulad ng binasa ni Sister Nicole, sa pagtitipon natin, tuwing araw ng linggo, maniwala po tayo, kasama natin ang banal na Espiritu. Ito po ang paalala sa ating lahat. Whether you are believers or not, hindi lamang po sweet situations ang mararanasan mo sa buhay. For sure, makakaranas din po tayo ng mga bitter situations sa buhay. Pero, kung tayo po ay sumasamba sa mga pagkakataon tulad nito, kahit po bitter situations ang mangyari sa ating buhay, kahit mga pagsubok, problema ang dumating sa ating buhay, makakatiyak po tayo. Meron po tayong lakas ng loob upang tayo po'y maging positibo, magkaroon ng pag-asa dahil naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating Panginoon. Sa mga pagkakataon po ito, let's focus ourselves. Maniwala po tayo. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos, kasama natin ang ating Panginoon sa mga sumandaling ito. Kaya po lahat tayo, inaanyahan ko po kayo tumayo. Tumayo po tayo lahat. At awitan natin ang ating Panginoon na sa Kanya po ay walang imposible. Kahit po ito'y bitter, kahit po ito'y sweet situation sa ating buhay, siya lamang ang tanging nakakaawa. Makiamin po tayo sa ating Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Rain or shine, hindi tayo mapipigilan sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Amen! We are active and alert sa ating pagpupuri. Amen! Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan.
na nagpapakilala ng kapangyarihan. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Salamat sa mga likas na yaman na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa lahat ng iyong mga gawa, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang makapangyarihang Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. We focus our minds, Lord, over distraction, Lord. We fix our eyes on you, Lord, over disappointments, Panginoon. Kami po ay magtitiwala sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kapag kami ay nag-uuluhan sa ingay ng aming paligid, Panginoon, ikaw ang aming kapayapaan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming pinupuri, tinataas. We give you all the glory and all the highest praise. In the mighty name of Jesus, our Lord, our Savior. Amen. Okay, thank you, Sister B. Yes, Lord. You are great. And you are greatly to be praised. Dapat lamang na purihin natin ang Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay. O ngayon ding hapon, purihin natin ang Panginoon kasi po may mga bisita tayo. Okay, basahin po natin. Tumayo lang po kapag po nabanggit ang inyong pangalan kay Sister Luz Evaristo. Welcome po, Sister Luz. Berna de la Cruz, Sister Berna, thank you po sa inyong pagpunta. At kay Sister Marisa Silverio, welcome po. Nagagalang po ang ating Panginoon sapagkat bumisita kayo sa amin. And also, yung pamangkin ni Sister Jen, si Laila Fabros. Sila yata yung nakasita. Okay, palampakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin at sana po ito ang, hindi po ito huli. Salamat po ang simula. Magkasama-sama tayo ng araw na linggo. So patuloy tayo mga kapatid sa ating testimony portion. Kaya po tinatawagan ko, nag-invite sa kanila si Sister Jen para po sa kanyang testimony. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi pinaunahan ako ng mga kaibigan ko na dumalo. Salamat natin Luz, Berna, Maris, saka sa mga youth, Luz sa children, mga alaga po namin ni Marisa, 8 years na yata yun, no? 9 years. Kaya nakaka-bless na, nakakadalo din sila. Kaya salamat sa Panginoon, glory to God. Thank you, Sister Jen. Nagbubunyi ang mga anghel sa langit. Kasi meron naman tayong kapatid na napagsama ng kanyang mga kaibigan. That's what friends are for. Diba? Nasaan ang ating mga kaibigan? Hopefully, may mga isa. Dumawa na po tayo sa ating preaching time. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Mais po tayo ng kakaupo. Pakaingatan po natin ang ating mga cellphone. Pakisara po kung pinakailangan o put into silent mode. May purpose po ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo sinilang isang mundong ito. Pero naniniwala po ba kayo na maganda ang purpose ng Panginoon Diyos? Wala pong hindi maganda sa layunin ng Diyos kaya ka narito sa daigdig nito. So sa hapon po ito, mapapakinggan natin ang isang preaching na nag-encourage sa akin na to know your purpose. And one of your purposes in life is to be an ambassador for Christ. Ipamalitan natin ang ating Panginoon. Ipahayag natin o ibahagi natin ang kanyang mga salita. Ipakita natin sa ating mga gawa kung paano nga ng buhay ng isang tao na kay Kristo. So mga kapatid, sa hapong ito, let us welcome our preacher. He is a retired military and a man with authority when he is in front of us. Ang ating kapatid
si Brother Ed Maneha. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat at nandito tayo upang makinig ng kanyang layunin. Hallelujah. So, bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Aming mapagmahal Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan, awa at walang hanggang pag-ibig. Salamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus na siyang nagligtas sa amin at nagbigay sa amin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, habang kami ay nangangaral sa inyong salita, bukas po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan. O haleluya, turuan at kabayan ninyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin kung ano ang kahulugan ng maging tunay na kinatawan ni Kristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, nais kong magsimula sa isang tanong. Paano ba tayo maging inspirasyon sa iba? Paano tayo makakatulong sa ating mga pamilya? At paano tayo maging daan upang magkaroon ng positibong pagbabago sa ating komunidad? Kung yes, ang iyong sagot mga kapatid, tunay akong natutuwa para sa inyo. Ibig sabihin, may malaking purpose ang Diyos para sa ating buhay. Dito mismo sa lugar kung saan tayo ngayon. Amen? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos na may layunin. Nilikha tayo ng Diyos na may disenyo at plano ng Panginoong Diyos para sa bawat isa. Amen po? So may kwento dito. May kwento dito sa Marcos 5, verse 1 to 20. Wala sa ating slide. Na meron isang lalaking sinapian ng maraming masasamang espiritu. Matagal siya nagpusa mga kapatid. Sumisigaw araw at gabi, naniniraan siya sa libingan. Siya ay tila walang pag-asa, walang direksyon ng kanyang buhay, kinatatakutan ng maraming tao, at parang wala ng silbi sa lipunan. Marahil, iniisip ng marami o marahil iniisip natin na yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Ngunit, nagkamali tayo mga kapatid dahil may mas dakilang layunin ng Panginoong Diyos para sa kanya. Pinalayas ng Panginoong Yesus ang mga demonyo at siya ay tuluyang gumaling. Amen po? Sa unang pagkakataon, maranasan niya ang tunay na kapayapaan at kahit sa sandali pa lamang sila'y nakakilala ng ating Panginoong Yesus, ay pakinggan po natin ang naging tugong niya sa Panginoon. Amen? Sa Marcos 5, verse 18 sa NIV. Nung sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya ay isama niya. Amen? So, nais niyang sumama sa Panginoong Yesus saan man siya pumunta. Ito ay nagpapakita na tunay na pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ngunit, ano ang sagot ng ating Panginoong Yesus? Sa Marcos 5, verse 19 to 20. Ngunit, hindi tumaya si Jesus. Sa halip,
ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. At sabihin mo sa inyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabas sa iyo. Umalis ang lalaki at ibinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig doon. Amen? So hindi siya pinayagan sumama. Sa halip sinabi ni Jesus, umuwi ka sa inyong mga kamag-anak at sabihin mo kung gaano kalaking bagay ang ginawa ng Panginoong Jesus sa iyo. Iyan po ang mission mo para sa sarili mong bayan upang ipamalita mo ang magagandang ginawa ng Panginoong Jesus sa iyo. At nagbunga at namangha ang lahat, mga kapatid. Kaya ang utos ng Panginoong Jesus ay manatili ka kung saan kita ilalagay. Amen? Hallelujah. Ang pagiging alagahan ay hindi tungkol sa proximity ni Jesus, kundi sa pagsunod sa utos niya. Hindi siya sinandihan. Binigyan siya ng mas malaking trabaho. Ang pagsama kay Jesus, physical, ay pansamantala lang. Ang pagpapalaganap ng ginawa ng Diyos ay panghabang buhay. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay may mataas na puwing, mga kapatid. May pribilegyo tayo na maging ambasador ng Diyos dito sa ating mga nasasakupan. So, nandito tayo para kumatawan kay Kristo sa salita, sa gawa, at sa buhay natin araw-araw. Ang ating Bible passage ay sa 2 Corinthians 5:20 NIV. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making His appeal to us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen? So, maaaring hindi lahat ng tao ay makapasok sa simbahan. Ngunit, makikita nila si Kristo sa ating buhay. Amen? Kaya tayo ay tinawag upang maging tapat na mga ambasador sa Kanyang karya. Amen po? Hallelujah. Tulad po ng lalaking pinalaya sa demonyo, naging ambasador siya ng Panginoon sa loob lang ng isang minuto, isang oras, wala ng isang araw sa kanilang lugar. Kaya tayong lahat, mga kapatid, ay binigyan ng bagong tungkulin bilang ambasador ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Hallelujah. So, ang title natin yun ay Live Your Purpose, Be an Ambassador of Christ. Slide please. Yung role of na lang muna. The role of an ambassador and expanding the kingdom. Next please. Exercise the power, authority, and influence of the king. Next please. Ito yung aming napag-aralan nung ako yung matin sa conference. Yeah. Amen. Next. Yeah. How to be ambassador of Christ. Number 1, be an ambassador of salvation. Maging representative tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang tao. Mateo, chapter 28, verse 19 hanggang 20. Kaya kumain kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inyong utos ko sa inyo. Tandaan ninyo,
ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ang layunin ay para maunawaan ang kahulugan ng pagiging tunay na alagad ni Jesus at may isabuhay ang kanyang mga turo sa araw-araw na buhay. So ang sabi ng Panginoong Jesus, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao. Ang alagad ko ay isang taong sumusunod, isang taong natututo at nagsisikap maging katulad ng kanyang guro. Amen? Bilang lingkod at mag-aaral, masikasig niyang pinag-aralan ang mga salita at gawain ng Panginoon. Hindi lamang siya nakikinig pati kung natututo, kundi isinasabuhay niya ang mga aral ni Kristo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Amen? So sa patuloy na pagsunod at pagsasabuhay ng kanyang mga turo, unti-unting nabuhobo ang isang alagad upang maging katulad niya sa pag-iisip, sa pananalita, at pag-uugali at paglilingkod sa kapwa. Amen? So ang pagiging tunay na alagad ni Kristo, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Kanya. Ito ay pamumuhay na sumasalamin sa Kanyang pag-ibig, kababaan loob, kabanalan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na alagad ay tunay na lumalago sa Kanyang relasyon kay Kristo at tapat na sinasabuhay ang Kanyang mga turo araw-araw. Amen? Sa Lucas 14:26 at 27, sinabi ni Jesus, ang sinumang umarito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay, ay hindi maaaring maging katulad ko, at ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi ibig sabihin nito na dapat natin kamuhihan ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus ay dapat siya ang maging pinakamahalaga sa buhay. Ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya ay dapat higit sa anumang bagay o sinuman. Maging higit pa sa ating sariling kapustuan at kapakanan. So ang tunay na alagad ay sumusunod sa Kanyang Panginoon kahit may kapalit na sakripisyo, kapatid. Hindi siya inakwil, handa siya itakwil ang sarili at piliin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaysa sarili niya kapustuhan. Ito ang kahulugan ng pagpapasal ng Diyos. Ang araw-araw na pagsunod kay Kristo kahit mahirap, hindi komportable, usalunan sa ating sariling nais. Hallelujah. Kung kayo ay tunay na mga alagad ni Kristo, sundin natin ang Kanyang ipinapagawa. Isa sa Kanyang manila na utos ay ang gumawa rin ng mga alagad. Amen? Ang mga alagad ay nag-iisip, ang mga alagad ay nagplaplano, at kumikilos upang maibahagi ang Ebanghelyo at makatulong sa iba na maging tagasunod din ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Dahil yan, ang utos at kalooban ng Diyos, piliin mo sundin siya. Sundin mo ang iyong sarili. Sabihin mo ang iyong sarili, hindi ang gusto ko ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Ulitin ko. Sabihin mo sa iyong sarili, mga kapatid,
Hindi ang gusto ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. At ipinagkatiwala natin ng buo ang ating buhay sa Panginoon. At maging mga tunay na alagad na handang sumunod sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Amen po? Bilang Kristiyano at tunay na mga alagad ni Jesus, na ating Panginoon, handa ka bang sundin siya? Itakwil ang iyong sarili, pasanin ang iyong cross, at gawin at gumawa rin ng mga alagad para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Sabi ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Amen? Hallelujah. Kailangan natin maging intentional na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ikaw o tayong lahat ay ambassador ng Panginoon. Live your purpose. Be an ambassador for Christ. Simulan mo maging instrumento ng kaligtasan ng iba. Pili mo 1:6. Then I pray that the sharing of your faith may become effective for the whole knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Ayon sa talatang ito, ipinapanalangin ni Pablo na maging epektibo si Pilimon sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya at pagiging epektibo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagmumula sa malalim na pagkaunawa at personal na karanasan sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. For the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ ay nagpapakita na habang lalong naunawaan ang mga mabuting bagay na ginawa at pinagkaloob ni Kristo sa atin, mas magiging makabuluhan at kapaniwala ang ating pagbabahagi ng pananampalataya. Alam niyo, natutunan ko na ang epektibong pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi lamang nakasalalay sa tamang salita o mahusay na paliwanag. Ito ay nagmumula sa puso na puno ng pag-ibig, kabutihan, at biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kapag nakita at naranasan ito ng iba, ang pagbabago ng ating buhay, mas madali nilang mauunawaan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi paunahing ipinapahayag sa pamamagitan ng pananakot. Bagamat tuturo ang babala tungkol sa kaparusahan ng kasalanan. Pero ang sentro ng mabuting balita ay ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Jesucristo na nagligtas sa atin at nagbigay ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Pagpapalad ng Panginoon. Kaya kailangan mong lumago sa isang relasyon na puno ng pagmamahal sa Diyos. Siya mismo ang magpapanatili sa iyo, magbibigay sa iyo ng lakas at mag-uudyok sa iyo na ibahagi ang mabuting balita ng may kagalakan, hindi pilit, dahil ikaw ang ambassador ng Panginoong Yesus, ang pinili at tagahayo sa inyong lugar. Amen? Hallelujah. Sinasabi ni John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinira ko kayo upang kayo'y humayo
at magbunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa iyo. Hallelujah. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi ikaw, hindi tayo ang unang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa ating lahat. Amen? Kaya ang relasyon natin sa Kanya ay hindi nakasalalay lang sa sariling lakas mo o desisyon mo. Dahil siya rin ang nangakong aalay, gagabay, at hindi tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. So, ang ibig sabihin, ayon sa pananaw na ito, may espesyal na pag-aalaga at pananagutan ng Diyos sa mga taong tinawag niya. Ang nagsasabing mga mananampalataya ay pinili ng Diyos, kaya maaari silang magtiwala sa Kanyang pagkabay at mamuhay hindi lamang para sa mga bagay sa mundo, kundi para sa Diyos. Yan po. Filipos 3:20. Filipos chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay may mamamayan ng langit. Mula noon, hinihintay natin may pananatiling ang Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas. Kaya nga tandaan natin na tayo ay ambassador o representative ng kaharian dito sa lupa. Huwag mong isipin na hindi ka marunong, kapatid. Huwag mong isipin na hindi ka matalino. Amen? Hindi mo kabisado ang Biblia. Hindi mo kayang maging ambassador ng kaligtasan. Malaga ka ito. Kapag pinili ka ng Diyos, ay hindi mahalaga kung sino ang magre-reject sa iyo. Amen po? Kung ang Diyos ang pumili sa iyo, ay hindi mo mapipigilan ng kahit anong opinion ng ibang tao. Hindi ito mapipigilan ng kahit anong persecution o pag-iisip ng masama sa iyo ng ibang tao. Amen? Kaya nga bilang ambasador ay araw-araw mong kausapin ng Panginoon Diyos. Amen? Araw-araw mong basahin ang Kanyang salita. Alamin mo sa Biblia kung sino, kung ano ang direksyon niya para sa iyo. Amen? Mag-report ka sa Kanya at kumuha ka ng iyong assignment araw-araw. Amen? Hallelujah. Hayaan mo na ang Kanyang salita ang magbago sa isip mo at sumunod sa Kanyang instruction. Makinig ka. Makinig ka sa conviction o prompting sa iyo ng banal na Espiritu. Maaaring sinasabi niya sa iyo, o itong tao ito, kausapin mo. Bahaginan mo ng gospel. Diyan sa opisina ninyo, sa eskwelahan ninyo, mga kapatid. Paliwanagin mo ang iyong ilaw. Tandaan mo na kapag ikaw ay ambasador ng Diyos, ay lagi tayong handa sa lahat ng oras. Amen? Sa Romans 1:16, chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, live your purpose. Be an ambassador for Christ. Amen? Loud and clear ba, mga kapatid? Naunawaan ba ninyo? Okay. Number 2. Be an ambassador of righteousness. Be an ambassador of righteousness. Maging representative tayo ng Diyos sa kabanalan. Halimbawa, may magtanong sa inyong katrabaho na Kristiyano ba? Si Brother Felix? Oo, Kristiyano yan. Palagi siyang nananalangin bago magtrabaho. Palagi siyang nananalangin bago kumain.
kapag may pinagdadaanan kami, ipinapanalangin niya kami. Lagi siyang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At isa siya sa pinakamahusay at pinakamaasahang empleyado dito sa aking kumpanya, CEO Gina. Ang nagsabi nito. Kapag gano'n ang kanilang patutuo, mga kapatid, makikita na ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi makikita rin sa kanyang pamumuhay. Amen? Ang ating pamumuhay ba ay nagbibigay ng magandang patutuo o nagdudulot ng pagdududa sa ating pananampalataya? Tandaan natin na ang isang Kristiyano ay hindi lamang nakikilala sa kanyang sinasabi, kundi higit sa lahat sa kanyang ginagawa. Ang mabuting pangalan at mabuting patutuo ay bunga ng buhay na susunod sa Diyos. Amen? Matthew 5:16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong Ama na nasa langit. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng paliwanagin ng ilaw, hindi yan tungkol sa pagiging sikat o pakitang tao. Ang ilaw ay mabuting gawa na bunga ng buhay na nakakalugod sa Diyos. Amen po? Paliwanagin, ibig sabihin, hayaan mo makita ang tao kung paano binabantayan ang lakad mo, salita mo, desisyon sa harap ng madami. Amen? So ang layunin ng liwanag na yan, mga kapatid, hindi para purihin ka, kundi papurihan ang iyong Ama sa langit. Yung taong makakakita ng gawa mo, pero yung mata nila, dediretso sa Diyos. Yan po ang ambassador mindset. Amen? Ang babala naman dito, huwag natin hayaan ang buhay natin na maging dahilan para lumayo ang mga tao sa Diyos. Amen? Kapag ang ginagawa natin ay taliwas sa sinasabi natin Kristiyano ako, nagiging stumbling block tayo. Kaya ang tanong sa atin ngayon, sa mga taong nakakakilala o nakakakita ng buhay sa atin araw-araw, mas lumalapit ba sila sa Diyos o mas lumalayo sila? Kaya masuriin natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong taong nasaktan? Meron ba tayong taong na-open o nadismaya dahil sa ating mga gawa? At dahil dito ay unti-unti siyang lumalayo sa Diyos. Maaaring dati mo siyang kasama sa Bible study, ngunit dahil sa maling halimbawa ipinapakita mo, hindi na siya muling bumalik. O kaya naman matagal mo nang pinanayaan ang iyong kaklase, ang iyong mga kaibigan sa church. Pero dahil sa iyong ugali, kapatid, dahil sa iyong asal, nawalan siya ng interes sa Christianity. Mga kaibigan, mga kapatid, alalahanin mo palagi na ikaw ay isang ambassador of salvation at ambassador of righteousness. Bilang tagasunod ni Kristo, ang ating buhay ay dapat maging mabuting halimbawa upang ang mga tao ay mas mapalapit sa Diyos na hindi mapalayo sa Kanya. Amen? Sabi sa Colossus, chapter 4, verse 5 and 6, mamuhay kayo. Mamuhay kayo ay karunungan sa kanila na mga nasa labas at samantayin ang pangalan. Ang inyong pananalita ay maging mapagbayayang lagi na may lasang asin upang malaman ninyo kung ano ang dapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen? Mga kapatid, mamuhay tayo ng may karunungan sa harap
ng mga tao hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ng may karunungan, ang sinasabi mo, kapatid, dapat tugma sa ginagawa mo. Kasi pag hindi magiging epektibong patutuo, kung hindi nag-aalay ang buhay mo sa sinasabi mo. Amen? Pwede kang mag-post ng verses sa social media, mag-pray sa opisina, mag-pray sa bahay, mag-pray sa church, pero ikaw naman ay laging may kaaway, laging may init ng ulo, laging mapanira sa salita, mahirap paniwalaan ng tao si Jesus sa buhay mo. Amen? Kaya may dalawang prinsipyo ang itinuturo sa atin dito. Una, kailangan mo ng karunungan mula sa Diyos. Bago ka mag-isip, bago ka magsalita, bago ka mag-react, sa kahit anong sitwasyon, lalo na sa harap ng mga taong hindi nakakakilala kay Kristo. Amen? Pangalawa, kailangan mong protektahan ang patutuo mo. Ang karunungan, hindi lang para sa sarili mo, kapatid, kundi para sa pangalan ni Kristo na dala-dala mo. Bawat salita, bawat post mo, bawat direction mo, decision mo, sa harap ng mga hindi mananampalataya, ay nakataya ang kredibilidad ng Ebanghelyo. Hindi mo kailangan maging perfecto, pero kailangan maging totoo. Amen? Kaya mamuhay tayo ng may karunungan. Hindi para mapuri tayo, kundi para mapuri ang Ama na sa langit. Amen? Dahil doon lang magiging epektibo ang pagiging ambasador natin sa harap ng mga tao. Ang ibig sabihin, bawat oras na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mahalaga, mga kapatid. Kaya dapat natin itong i-maximize para sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ibig sabihin, natitigil ka sa iyong mga trabaho. Ibig sabihin, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa biyahe ka, kapatid, ginagamit mo ang oras mo para magbahagi ng kaligtasan at gumawa ng alagad. Amen? Hindi tayo nagsasayang ng oras. Hindi tayo nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi, sa mga bagay na sa oras na mga bagay na sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaibigan, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kalwalhatian ng Diyos. You are God's ambassador for righteousness. Kaya nga ingatan natin ang ating pananalita. Bakit? Kasi sabi sa Lucas 6:45, ganun din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit, ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat, kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Ang hindi magandang pananalita, mga kapatid, ay galing sa hindi magandang puso. Ang mabuti at magandang pananalita galing sa mabuti at magandang puso. Amen po? Iniwanag, diba? Sabi ni Santiago 3:11, Santiago chapter 3 verse 11, maaari bang lumabas sa isang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Dahil ang maalat na tubig ay nanggagaling sa dagat o sa maalat na bukal. At ang matabang na tubig naman ay mula
sa matabang bukal. Ganun din ang ating mga salita. Ang lumalabas sa ating bibig ay refleksyon ng laman ng ating puso. Amen? Kung madalas tayong nagsisinungaling, malagit ng kapwa sa salita, o magalit sa maliit na bagay, maaari ito na may mga bagay sa puso natin na kailangan ituwid sa harap ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa ating mga ipinapahayag, lalo na sa social media. Kung ang mga post natin ay puno ng paninig, puno ng reklamo, puno ng paninira at pag-atake sa iba, ipinapakita lamang nito kung ano ang laman ng ating puso. Amen? Hallelujah. Tandaan natin na bawat salitang ating itinatay ay sumasalamin sa ating pagkatao. Amen? Hallelujah. Kaya naman, nakaka-bless makita ang mga kapatid natin sa Throne of Grace Christian Community na ginagamit ang kanilang social media upang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanilang mga post. Makikita at mababasa kung ano ang tunay na laman ang kanilang mga puso. Amen? Palakpakan nila sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak para sa Panginoon. Amen? Kaibigan, mga kapatid, pamilin mo ang iyong sarili. Ano ang kahulugan ng pagiging mabuti? Mabuting halimbawa sa iyong pananalita. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuting modelo sa iba? At paano mo ipinapakita ang kalinisan ng buhay na nais ng Diyos? Tandaan mo mga kapatid, ikaw ay isang ambassador of righteousness. Nire-representa mo ang Panginoong Yesus saan ka man naroon. Kaya maging maingat sa iyong pamumuhay at siguraduhin patuloy na lumalago ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, nanawaan mo natin ang ating pangalawang topic. The Ambassador of So, number 3, be an ambassador of love. Be an ambassador of love. Maging representative tayo ng Diyos sa pagmamahal. Amen? Basahin mo natin ang 2 greatest commandments sa Mateo 22, verse 39 to 39. 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang purpose. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Hallelujah. Pansinin natin na bago inutos ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, inuna niyang iutos ang pinakamahalaga, ang mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen? Hallelujah. Dahil hindi natin tunay na mahal ang ating kapwa kung hindi mo na natin minamahal ang Diyos. Amen? Kung hindi mo mahal ang Panginoon Diyos nang higit sa iyong sarili, mahihirapan kang magpatawad, kapatid. Mahihirapan kang tumulong sa kapwa at maglingkod sa iba. Amen? Kaya bilang ambasador ng pag-ibig ng Diyos,
ang una mong dapat palaguin ang iyong pagmamahal sa Kanya. Amen? Ito ang dapat natin maging pangunahing prioridad sa ating buhay. Sapagkat kapag mahal mo ang Diyos, nanaisin mo rin maranasan ng iba ang Kanyang pag-ibig at biyaya. Amen? Para mas maunawaan natin ang ating tungkulin bilang ambasador, isipin natin kung ano ang ginagawa ng isang ambasador. Siya ay ipinapadala sa iba't ibang bansa upang katawanin ang kanyang pinuno at dalhin ang mensahe nito sa iba. Sa parehong paraan, mga kapatid, ikaw o ako o tayong lahat ay isinugo ng Diyos upang katawanin ang Panginoong Yesus at ihayag ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo sa Kanya. Tayo ang kanyang mga kinatawan upang akayin ang mga tao mula sa paglayo, pagre-rebelde laban sa Diyos tungo sa pagkikipagkasundo at pagmamahal sa Kanya. Amen po? Hallelujah. 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 Binigyan tayo ng Diyos ng pribilehyo at pananagutan na magsalita at kumilos bilang Kanyang mga kinatawan. Kaya ang ating mga salita, kaya ang ating mga ugali at pamumuhay ay dapat magpakita kung sino ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon Yesus sa John 17 verse 18, kung paano isinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Hallelujah. Ang tinutukoy ay sila. Ay tayo. Tayong mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, hindi lamang mga pastor, mga kapatid, o church leader ang sinuwa ng Diyos, kundi lahat ng mananampalataya. Amen? Tayo ay may misyon na akayin ang mga naliligaw patungo sa Panginoon. Ngunit, paano natin may papakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Amen? Sabi sa John 3:16, sapagkat kayo nalaan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang Panginoon Yesus, ang pinakadakilang larawan ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay upang ipakita kung gaano tayo kamahal ng Ama. Amen po? Hallelujah. So ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita. Ito ay may kasama action at sakripisyo para sa kakabuti ng iba. Kaya nakaka-appreciate ang mga leader na nagsasakripisyo ng oras at lakas o panggabayan at palakasin ang kanilang mga membro sa kanilang paglakad kasama ng Diyos. Maaaring pagod ka na mula sa trabaho, ngunit gumagano ka pa rin sa prayer meeting, at naglalaan ng oras para sa iba. Ginagawa mo ito dahil mahal na mahal ng Diyos at nagmamalasakit ka sa paglago ng mga taong pinagkatiwala niya sa iyo. Amen? Mga kapatid at mga mahal kong magulang, tayo ay ambassador of love. At ang pag-ibig ay hindi lamang nakikita sa church gathering, kundi lalo na sa mga practical na paraan ng paglilingkod at pagmamalasakit sa ating kapwa araw-araw. 1 John chapter 3, 17. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan,
masasabi ba siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So, napakalinaw ang mensahe. Hindi sapat na sabihin natin, mahal na mahal natin ang Diyos, kung hindi naman ito nakikita sa ating mga gawa. Mga kapatid, tandaan mo na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin o salita. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa pagkilos, pagsasakripisyo at pagmamalasakit sa iba. Amen? Hallelujah. Kapag malamig ang ating puso sa mga nangangailangan, dapat suriin ang relasyon mo sa Diyos. Santiago chapter 2 verse 14, mga kapatid, ano ang mapapalaan ng isang tao kung sabihin man niya siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa Diyos? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Ito ang pananampalataya na sa salita lamang, ngunit walang bunga. Walang bunga ng pagbabago at pagsunod sa Diyos. Ngunit mayroon ding buhay na pananampalataya, isang pananampalatayang nagbubunga at nagbabago ng buhay. Pagmamahal sa Diyos at mabubuting gawa. Ito rin natin sa isinasabi ng Santiago 2, verse 15 to 17. Kung may isang kapatid na walang may surot at walang makain, sasabihin mo lamang, pagpalain ka naman ng Diyos. Ngunit hindi mo man tinutulungan ano ang mabuting na idulog nito. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang palagi na gawa. Hindi sinasabi ni Santiago na naliligtas tayo dahil sa ating mga gawa. Ang punto niya ay ito, ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Kapag pinago ng Diyos ang puso ng isang tao, makikita ito sa kanyang pagmamahal, malasakit at pagtulong sa kapwa dahil tayo ay ambassadors of love. Tayo ay ginagamit ng Diyos upang ipatama ang kanyang pag-ibig sa iba. Amen? Kaya sa bawat tahanan, bawat relasyon at sitwasyon, may pagkakataon tayong ipakita kung paano magmahal ang Diyos. Kapatid, simple lang. Simple lang ang Christianity. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Huwag natin gawin komplikado naman. Ang layunin ng Diyos ay may pakita ang kanyang pag-ibig sa mga tao sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Sinabi sa John 13:34-35, mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig. Kayo din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, magkikilala ang lahat na kayo'y mga anak ko. Hindi sinasabi ni Jesus na makikilala tayong mga anak dahil sa galing, sa pangangaral o kaalaman, kundi sa ating pagmamahal sa isa't isa. Amen? Ang tunay na tanda ng pagiging alagad ni Kristo ay ang kakayahang magpatawad, magpapakumbaba, at magmahal kahit hindi pagkakaunawaan. Dahil dito nakikita ang mga tao na tayo ay tunay na sumusunod kay Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya nga kaibigan, mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Mayroon bang tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa natin napapatawad o kinakausap? Sapagkat kung tunay natin mahal ang Diyos, matututo tayong magparaya at magmahal tulad ng pagmamahal niya sa atin.
1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya na magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So, maliwanag ang mensahe, di ba? Hindi maaaring hiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, makikita ito sa kung anong tayo magmahal ng tao. Amen? Kaya hindi tayo maaaring mamuhay ng double life. Mukhang mga Diyos sa salita, ngunit puno ng galit o samahan sa puso. Kaibigan, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sinasabi, kundi isinasabuhay. At nagsisimula ito sa pag-aayos ng ating relasyon sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siya ang magpapatawad sa atin at magbabago sa ating mga puso. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay laging nagre-resulta sa pag-ibig sa kapwa. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay tumayo. At itaas po natin ang mga kamay at hiyag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus at sumunod ka at sabihin mo sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod kayo sa sasabihin ko. Panginoong Yesus, sumasampalataya ako sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay at pinili kong sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Ngayon, buong puso akong nanunumpa na maging iyong tapat na kinatawan sa mundong ito. Bilang ambassador of Jesus Christ, ipinapayag ko ang iyong kaligtasan sa mga naliligaw. Isa sa buhay ko ang buong katwiran sa aking mga salita at sa bawat. Ipapakita ko ang iyong pag-ibig sa bawat taong makakasalamuhan. Nangangako akong magiging ilaw sa kadiliman, asin sa mundo ito, at buhay na patutuo sa iyong biyaya. Sa tulong ng Banal na Espiritu, mamumuhay ako ng may pananampalataya, kabanalan, pagpapakumbaba at pagmamahal. Panginoon, gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian, naway makita ng mga tao na si Kristo ang aking buhay at mapalapit sila sa iyo. Ito ang aking panunumpa, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Tandaan natin na tayo ay ang ambassadors of God dito sa mundo. Ipakilala natin si Jesus sa mga naliligaw at nangangailangan ng kanyang pag-ibig. Saan man tayo naroon, ipakita natin ang righteous living at maging ambassador of God sa pamamagitan ng kabutihan, pagpapatawad at pagtulong sa kapwa. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang mahihikayat na lumapit sa Diyos at mararanasan sa pagtupad natin ng ating misyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Amen? Music team, please. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
Father God. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may pag-ibig, katapatan, pagpapakumbaba, at pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipahayag ang Ebanghelyo at ng karunungan upang ipakita si Kristo sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat po. Kayo lamang ang aming itinataas at idinadalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you po, Brother Ed. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Brother Ed. So mga kapatid, maliwanag po ang ating narinig. Hindi lang natin dapat sarilinin ang pagbabahagi po ng salvation, ng righteousness, at ng pag-ibig. Ito po ay dapat ipinapamahagi natin sa iba. At kapag ginagawa po natin ito, makatawag po tayong Ambassador of Christ. Ambassador of Salvation. Kung narinig natin yung quotation na sinabi ni Brother Ed, na yung Great Commission is not an option. It is a demand to be obeyed. So ito po ay utos sa ating lahat na ipamahagi natin o ipangalap natin, ipangaral natin ang kaligtasan na pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano. Ibahagi po natin ito. Ibalita po natin ito. Lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay na wala ito. Ambassador of Righteousness. Ito po yung kung ano naman ang puso natin. Ito po yung kung paano tayo mag-isip. Kung paano tayo magsalita. Kung paano tayo mag-react. Kung paano tayo magpakumbaba o tumulong po sa mga nananagyan. Ito yung bunga ng ating pananampalataya. Ito yung bunga ng pinaniniwalaan natin kaligtasan. Yung pong ipinamumuhay natin kung ano ang righteous. And then uli po, yung ambassador of love. 3 of these. Yung tatlo daw po ito ay mananatili hanggang wakas. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kapatid, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung yung kapwa mo nakikita ay hindi mo minamahal? Magmahalan po tayo para mapatunayan natin sa ating Panginoon Diyos. Minamahal natin siya. Let us all be ambassadors of salvation, righteousness, and love. Muli po, palakpakan natin ang ating nag-iisang Panginoon. Narinig po natin ang panawagan na tayo maging ambassador. Ngayon naman, ang panawagan na tayo maging giver. And for this segment, tinatawagan ko po si Brother Philip para po sa ating tithes and offering. Purihin po ang Panginoon po. Salamat, Brother Ed, sa mga nagpisa. Yan po sa hapon ito, ito ay mahalaga ng bahagi ng gawain, yung magbibigay, at kung paano na ipaliwanag yung paano tayo maging ambasador ni Kristo, ay dalangin po natin na marinig ito kung paano po tayo magbibigay nito. Sa ating pong pagbibigay, meron po talagang itinuturo yung banal na kasulatan. At ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, sa 2 Corinthians 9 verse 7 hanggang 8. Ito ang sabi.
Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ano po? So, malinaw po yun na yung salita ng Diyos na itong ministry na ito ay nagtuturo talaga siya ng tamang pagbibigay. At ang tamang pagbibigay, dapat yung ginagawa mong pagbibigay, masaya ka. Hindi ka inuutosan na ito talaga ibigay mo. Kundi kung ano yung maluwag sa loob, sabi ng Biblia, kung ano yung maluwag sa loob, at pagdaan yung pang natutuwa ka habang ginagawa mo. Ganun po yung tinuturo sa ministry. Kaya sa ating pagbibigay, sinabi po natin na maluwag sa loob, masaya tayo habang ginagawa natin. Kasi sabi ng Diyos, magagawa niya na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Pag sinabi lahat ng bagay, kung ano yung maisip mo na bagay, kasama yun. Kaya sa hapon ito, tayo po ay pagbibigay. Ano po? Taas nga po natin yung ating ibibigay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 O Diyos na makapangyarihan sa lahat, o Diyos na may likha ng langit at ng lupa, nilalang sa amin at may kaloob sa amin ang buhay na ito. Salamat Panginoon sa iyong insight na nahayag sa aming kaligtaan sa hapon ito, O Diyos, at sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit upang kami mapalalahanan, Panginoon, na kung ano ang dapat namin ginagawa, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, O Diyos, patuloy na sa pinagkakatiwala. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kung aming narinig sa hapon ito, Panginoon, ay manyaglay po namin sa aming mga araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kakayanan na magbibigay sa iyo, Panginoon Lord. Narinig po namin ang iyong mga salita na itinuturo ni Apostol Pablo na kanilangan ay magbigay na maluwag sa loob at hindi na pipilitan. Sapagkat iniibig mo ang pusang pagkakaloob, Panginoon. Salamat po, Diyos, patuloy po kayo, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na magbibigay sa hapon ito, Panginoon, yung mga pinagmumulan nito, yung kanilang mga anak buhay, trabaho, Panginoon, Lord, yung mga company na pinagtrabahuan, Panginoon. Salamat po, Diyos, na patuloy ikaw sa magbibigay ng mga trabaho, Panginoon, upang patuloy kami na mayroong ibibigay sa iyong gawain, Panginoon. Salamat sa hapon ito, patuloy ka namin, pinupuri, pinasalamatan, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. At dinadalangin niyo po namin, Panginoon, mga kapatid namin na walang kakainan magbigay sa mga sandaling po, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon, kung paano mo kami pinagpala, Panginoon, kung paano nagpapatutuo, Panginoon, ang iyong mga salita sa buhay po namin, Lord. Dalangin po namin na sila rin, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, ang mga pagpapala ang nagalot niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sige po, mabigay po tayo ng masaya sa loob. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ba'y napagpala ng salita ng Panginoon? Yun ay kung hindi tayo natulog. Baka iba nananaginip na, no? Pero ano po, napakaganda po ng ating paksa ngayon. Kaya muli, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid, Rafael Manea? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po kanina, nakikinig ako sa preaching ni Brother Ed.
hindi ko po may maalis sa isip ko na almost 3 years ago, nung naitatag ko itong gawain nito, ano po, isa lang ako po yung talagang nilalagay sa puso ko ng Panginoon eh. Be an ambassador of Christ. Maging tagapagsalita, hindi lang tagapagsalita, maging kinatawan ni Jesus. At alam niyo po, kung iniisip ko, sabi ko, Lord, ano kaya yung okay, Lord, sige. No? Sa biyaya niyo po, itatapag itong gawain na ito. Pero sabi ko, Lord, ano ba yung magandang pangalan? No? Iniisip ko talaga yun, sabi ko, ano ba yung magandang pangalan sa gawain ng Panginoon? At alam niyo po, isang talinghaga, ang pinaisip sa akin ng Panginoon. At hayaan niyo po na basahin ko ito, no? Okay lang po, na medyo maaga pa naman. May time pa po. Ito po yung matatagpuan sa Luke chapter 15. Ang sabi po dito, no? Kasi sabi ng Lord, teka, bago kayo maging kinakawan ko, bago kayo maging kinakawan ni Kristo, meron tayong dapat isang bagay na maunawaan na. No? Hindi tayo basta-basta magiging kinakawan ni Kristo. Sabi ko dito sa kalinaga, no? Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinabi na nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos nito, nagkaroon ng matinding paggutom sa lupain iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y siya'y nagtrabaho sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kaininan niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang baboy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat na tawaging anak. Ibilang niya na lamang na akong isang alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yata at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya
at tayo'y kumain at mag-iwan. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila'y nagdiwang. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo ba na ang kwentong ito yung tinatawag na magandang balita ng Panginoon. Makita nyo yung ginawa ng anak. Ano sabi? Lumayo siya sa ama. At yung mga biyaya na natamo niya mula sa kanyang ama, niluskay niya sa mga walang katuturan. Pero ito, mga kapatid, dumating yung time, siya ay nagkatauhan. At naisip niya na siya ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. Kaya anong ginawa niya? Nag-decide siya na siya ay bumalik sa kanyang ama. At ano po ang nangyari? Nung siya ay bumalik sa kanyang ama, siya ba'y pinagtabuyan? Hindi. Alam niyo po ang ginawa? Sinalubong siya ng kanyang ama. Siya yung pinaghanda. Sapagkat tulad ng narinig natin, ano sabi ng ama? Itong anak ko ay patay, ngunit siya ay muling nabuhay. Siya ay nawala, naligaw, ngunit ngayon, siya ay natagpuan. Mga kapatid, alam niyo ba na tayo yung bunsong anak na yun. Ang bawat isa po sa atin, tayo ay kumakatamaan dun sa bunsong anak na yun. At sa ating pagkasilang dito sa sanlibutan, tayo ay nasa malayong lugar. Hiwalay dun sa ating ama. Alam niyo po ba yun? Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Kasalanan ng pagmamalaki, pagmamayaman. Ang sabi ng bunso, tay, alis na ako. Lalayo na ako dito. Parang sinasabi niya, hindi kita kailangan, ama. Basta meron akong kayamanan, okay na sa akin. Tama po ba? Pero dumating yung time, ang anak na bunso ito ay natauhan. Natauhan. Mga kapatid, tayo po ba'y natauhan na? Tayo po ba na naapalayo tayo sa Diyos? Dumating na ba sa time na natauhan na tayo at sinabi natin sa sarili natin, Panginoon, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. At ang aking kasalanan, ito ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Kaya Kaya nabuo yung salitang, Throne of Grace Christian Community. Bawat isa sa atin, kung tayo ay tunay na kinakawan ng Panginoon, isa naman ang gagawin natin. Unang-una, dapat mismo tayo ay natauhan na sa ating kasalanan at nanumbalik na tayo sa Diyos. Amen po ba? Hindi natin pwedeng gawin yung pinagagawa ng Panginoon na tayo ay wala pa sa Kanya. Kaya kung nais natin maging tunay na kinakawan ng Panginoon, tayo mismo dapat ay kabahagi na sa katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, tayo ay nanumbalik na ba? Tayo ay natauhan na ba? At nanumbalik na sa ating Ama? Kung hindi pa, nais umipaalam, naghihintay natin naman sa ating muling pagbabalik sa Kanya. Amen po. Tayo lang po ito mga kapatid. Salamat sa Panginoon at ito yung naging topic na ating kapatid sapagkat ito yung isang pagkakataon na ma-realize natin na napakabigat ng ating responsibilidad bilang mga kinakawan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay nananawagan po at tayo ang Kanya magiging tagapagsalita. Nananawagan ng Panginoon na sabi niya, tulad ng Ama na naghihintay lamang sa pagbalik ng Kanyang anak, tayo ay sinasalubong ng ating Diyos Ama. Tayo ay Kanyang niligtas. At mga kapatid, higit pa sa kapatawaran ng kasalanan ang binigay ng Diyos sa atin. Alam niyo mo tayo ay Kanyang tinanggap muli bilang Kanyang anak.
Yun po ang pinakamahalaga. Na tayo ay nagkaroon uli ng connection sa ating Diyos. Sapagkat hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. At higit sa lahat, hiwalay sa Panginoon, wala tayong kaligtasan na aasahan sa hinaharap. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ang ating closing song. In Christ alone. In Christ alone, I place my trust. And find my glory in The power of God. in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope Is Christ in alone. Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of God. In every victory, let me Said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Hallelujah. Muli, nais ko po i-acknowledge yung ating mga kaibigan na tumalo ngayon. Of course, si Sister Marisa, Ate Luz, Berna, Josie, sorry. Okay, at sino po? Angelique, purihin ang Panginoon. At syempre yung pamangkin namin, no, yung anak ng panganay na anak ng aming kapatid na lalaki, si Leila. Purihin ang Diyos sa pagdalo niyo sa gawain ito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At maraming totoo, no, ng bawat isa sa atin, no, ang lahat sa atin, no, sama-sama tayo, nalalago sa Panginoon, at sama-sama tayo magiging kinakawan ni Kristo dito sa sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapon nito. Muli, pinaalala niyo po sa amin. Amin yung panawagan na kami ay umuwi na sa inyo, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kung kami man ay lumayo sa inyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit, Lord, sa hapon na ito, matakuhan na ang bawat isa sa amin at isipin namin na pumalik sa aming dakilang Ama na siyang naghihintay sa amin at siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsugo na kanyang pinakamamahal na anak, ang aming Panginoon Jesucristo, upang magkatao-tao, mamatay sa krus, ilibing at muling mabuhay para sa aming kaligtasan, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at para sa kaligtasan inaasam-asam namin, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po. And Lord, ayaw niyo rin po na itaas namin sa inyo, mga kapatid, especially si Brother Rudy po na malayo sa amin ngayon. Meron po siyang karamdaman, Panginoon. Siya po ay nasa Marinduque sa mga sandaling ito. Ngunit alam namin, hindi po maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo siya maabot sa lugar na iyong Panginoon. At kung ano man yung karamdaman ng aming kapatid na ito, Panginoon, sinusumpa mo namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, sa mga sandaling ito, siya'y magaling na. At pinagaling niyo siya dahil sa inyong biyaya, kabutihan, at himala, Panginoon. Maraming salamat. Maging yung mga kapatid na narito sa sambahan, bahay-sambahan na ito, na nakakarinig ng tinig na ito, kung ikaw man ay may dinaramdam, sa pangalan ni Jesus, magtiwala ka na may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw man ay dumaraan sa kagipitan financially, ang Diyos, ang ating dakilang tagapagtustos,
At sa may mga problema, may gumugulo sa inyong isipan sa araw nito, sa mga sandali ito, tulad ng ating narinig, ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon, sapagkat alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible at walang mahirap sa Kanya. Tayo lang ay lumapit sa Kanyang trono ng biyaya ng may pagpapakumbaba at ibibigay niya ang katugunan sa ating mga kahilingan. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na napakadakila ng inyong pag-ibig. Salamat po sa lahat ng inyong dinako sa araw nito, dito sa sambahan na ito, pag makapakinig ng iyong mga salita. At tunay na uuwi kami ng may kagalakan sa aming puso, sapagkat alam namin, Panginoon, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming inuupihan, at Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan, at kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Tapos na po ang ating gawain. Tanggapin natin ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. In Jesus' name.